na magsasama sa hirap at ginhawa. Pero ang hirap pala, Papa Dudut. Napakahirap, Papa Dudut. Ako ang nagpapakain, nagpapaligo at naglilinis kay Victor tuwing dumudumi siya, maiyak din ako. Pero alam ko na nahihiya siya sa akin dahil ako ang gumagawa ng mga bagay na yon. Mabait na pasyente si Victor. Hindi siya o siguro dahil sa galit sa kanya at sa sarili ko. Galit sa kanya kasi hinayaan niyang atakihin siya sa puso kahit na alam kong hindi niya kasalanan yon. At galit sa sarili dahil napakahina ko. Napapagod lang, umaayaw na ako kaagad. After 3 months, nakakuha kami ng caretaker. Masaya ako sa naging buhay naming mag-asawa. Ni sa panaginip hindi ko naisip na pagtaksila ng asawa ko. Ikaw naman, masyado mo namang sineryoso. Nagbibiro lang ako. Ting teacher. Kahit na biro, wag mong sasabihin yon. Wag ngayon. Gwen, pinatatawa lang kita dahil alam kong hirap na pinagdadaanan ng pamilya mo. Gusto ko ring makita yung dating Gwen na palaging nakangiti at nagbibigay ng encouragement sa mga bata at co-teachers niya. Sana nga bumalik na yung dating Gwen na kilala nyo. Ma'am Gwen, Ma'am Chalu, pauwi na ba kayo? Maya-maya siguro, Jefferson. Bakit mo na itanong? Sabay na kayong umuwi sa akin mamaya. Dala ko yung kotse ko. Sigurado ka? Nakakahiya. Naku, huwag kayong mahiya. On the way naman yung mga bahay nyo papunta sa amin. Tuwing umuwi ako, maliligo muna ako, magbibihis at kakain ng mabilis. Bago ko naman ituon ang atensyon ko sa asawa ko. Para kang nag-aalaga ng sanggol, Papa Dudut. Ganon yung Love Stories. Barangay Love Stories. Papa. Pero dahil kay Jefferson, kaya ako na-frustrate sa sitwasyon naming mag-asawa. Gusto kong maging masigla si Victor kagaya ni Jefferson. Pero hindi niya magawa, Papa Dudut. Nung minsang pinuntahan ako sa bahay ni Jefferson para maghatid ng ilang papers na kailangan kong pirmahan ay naabutan niya akong nagpapaligo kay Victor. Nang malaman niya kung anong ginagawa ko ay agad niya akong tinulungan. Siyang nagbuhat kay Victor papunta sa kwarto namin. Tumulong din siya sa pagdadamit kay Victor. Nung pinakilala ko si Jefferson kay Victor ay hindi ko alam kung bakit nakangiting tumingin sa akin si Victor. Pero malungkot ang kanyang mga mata. Nagtaka ako pero hindi ko na lamang pinansin. Nang nakahiga na si Victor ay niyaya ko si Jefferson na magmerienda muna bago umalis. Ang dami niyong nakasabit na mga picture sa pader. Nakuha namin ni Victor yan sa mga magulang namin. Ganyan din kasi sila. Mahilig magsabit ng mga picture sa pader ng bahay. Parang dekorasyon na rin. Sino tong dalawang bata? Mga anak namin yan. Panganay namin si Pau. Yung babae, bunso namin si Judy. Lika, tabihan mo ko dito sa sofa. May ipapakita ako sa'yo. Tignan mo to. Wow, Miss Gwen! Ang ganda niyo nung wedding day niyo! Ikaw naman, Jefferson. Lahat ng bride maganda sa araw ng kasal niya. Hindi, maganda talaga kayo. Thank you. Hanggang ngayon. Gusto mo pa ng iced tea? Sandali lang ikukuha kita. Ako na lang kukuha, Miss Gwen. Alam kong pagod ka na. Ha? Okay. Sige. Miss Gwen, Bakit? Nakita mo na yung picture ng iced tea? ito ba yon? Yung nandito sa malapit sa lababo? Oo, yun. Sabi ko ito na yun eh. Salamat. Kuha ka na rin dyan ng cookies kung gusto mo. Kumain na ako ng isa. Ma, sino kausap mo? Ha? Anak, nandyan ka na pala. Bakit kayo tumatawa na parang teenager? Ano parang teenager? Ano bang sinasabi mo? Kausap ko yung bisita ko. Nandito ngayon yung bagong teacher namin sa school. Nasa area raw siya kaya dumaan na siya rito. Hello? Pau, anak. Siya si Jefferson. Kumusta si Papa? Natutulog. Pinagpahinga ko muna kasi katatapos lang niyang maligo. Mabuti na lang dumating si Jefferson.
Tinulungan niya ako magpaligo sa papa mo. Ano ba naman yan, Ma? Sana hinintay niyo na lang ako. Nang istorbo pa kayo ng ibang tao. Ha? Anak, ang nangyari Hindi, kasi? walang kasi yun. Di naman ako na-istorbo. Masaya ako na nakatulong ako. Okay lang sa akin. Kung okay sa'yo, sa akin hindi. Hindi okay sa akin na pinaliliguan ng ibang tao ang tatay ko. Ma, puntahan ko muna si Papa. Sige, Pao. Sunod ako sa'yo, Ron. Miss Gwen, naku, late na pala. Pasensya na kung ginabi na ako rito. Una na rin ako. Kita na lang tayo sa school bukas. Oo, sige. Salamat sa tulong mo, Jefferson. Pasensya ka na sa anak ko, ha? Wala yon. Good night. Bye. Papadudot nagpasalamat ako kay Jefferson bago siya umuwi. Malaking tulong yung pag-alalay na ginawa niya kay Victor papunta sa kwarto namin. Nabawasan ako ng trabaho at natipid ko ang lakas ko para gumawa pa ng ibang mga gawaing bahay. Dahil sa pagmamalasakit ni Jefferson ay nakapag-relax ako ng kaunti. Nawala ang pag-aalala ko ng bahagya. Sa totoo lang, habang nagkukwentuhan kami ni Jefferson, inihintay ko na umuwi ang mga anak ko para maipakilala ko sa kanya. Proud ako sa mga anak ko kaya ibibida ko talaga sila. Nalungkot nga lang ako sa kinalabasan ng pangyayari. Hindi kasi yon ang naisip ko na magaganap. Hindi ko maintindihan kung bakit nagalit si Pao noong nakita niya si Jefferson. Hindi naman magagalitin ang anak ko. Marahan lang siya at hindi mainitin ang ulo. At hindi ko rin maintindihan kung bakit noong moment na bumukas ang pinto ng bahay namin at pumasok si Pao sa loob ay feeling ko para kung batang nahuli ng magulang na may ginagawang hindi nila ay kakatuwa. Nang gabi ding yun, nagkasagutan kaming mag-ina. At saka ko na nalaman kung bakit nagalit si Pao nang makita niya si Jefferson. Pa, may kukunin lang ako sa kwarto ko. Babalik ako agad. Pao, mag-usap nga tayo sandali. Mamaya na, Ma. Marami pa akong gagawin. Aasikasuhin ko pa si Papa. Ngayon na tayo mag-usap. Ano bang pag-uusapan natin, Ma? Alam mo ba kung anong ginawa mo kanina? Hindi, Ma. Bakit? Ano bang ginawa ko? Pinahiya mo ko sa bisita ko. Paano kita pinaiya, Ma? Hindi kayo dapat maiya. Wala sa atin ang dapat na maiya. Dahil wala naman akong ginawang masama. Binastos mo si Jefferson kanina. Tinaasan mo siya ng boses. Pao, hindi ka namin pinalaki ng papa mo na walang galang. Ang galang, pinapakita sa mga taong mabubuti ang kalooban. Hindi sa mga tao na may masamang intensyon. Anong masamang intensyon ang sinasabi mo? Pumunta rito si Jefferson para magpapirma ng mga document na kailangan naming isubmit ngayon. Nagmagandang loob lang siyang tulungan ako sa pagpapaligo sa papa mo. Hindi lang siya ngayon pumunta dito. Hindi ba? Siya rin yung madalas magatid sa inyo pa uwi. Dalawa kami ni Chalo na hinahatid niya. Si Chalo ang unang bumababa tapos ako. Iniisip mo ba ang ako lang ang hinahatid niya? Ma, hindi mo alam. Ganun ang style ng mga lalaki. Anong style ang sinasabi mo? Style yun para mahulog ang loob niyo sa kanya. Alam kong si Papa ang first at last boyfriend niyo. Kaya mahina kayo bumasa sa mga paraan na ginagawa ng ibang mga lalaki para makuha ang babaeng gusto nila. Wala siyang gusto sa akin. Meron, Ma. Meron. Hindi nyo kasi nakikita yung nakikita ko. Tsaka kitang-kita ko rin na nahulog na ang loob nyo sa kanya. Pao, mali na yung mga paratang mo. Hindi ako nagkakamali, Ma. Alam mo rin na totoo ang sinasabi ko. Madali kayong naluloko ng lalaking yun kasi nalulungkot kayo. Alam ko yun. Kitang-kita ko yun. Naghahanap kayo ng pagmamahal. Pagmamahal na hindi na kayang ibigay sa inyo ni Papa. Tapat ako sa papa nyo. Hindi pumasok sa isip ko kahit minsan ang pagtaksilan siya. Kahit hirap na hirap ako, kahit ang bigat na ng lahat, hindi ako nagrereklamo dahil mahal ko siya. Kasama ako ng papa nyo na kinakalaban yung sakit niya para mas mabilis siyang gumaling.
Tinitiis ko lahat at kinakaya ko lahat para sa papa niyo. Kung ganun ang tingin niyo sa akin, mabuti pang huwag niyo na akong ituring na ina. Ma, I'm sorry. Natatakot lang ako. Kasi hanggang ngayon, halos hindi pa rin gumagaling si Papa. Natatakot ako na baka dahil doon, iwan mo siya. Pag nangyari yun, baka lalo siyang magkasakit. Ayoko lang na gurumami ang lagay ni Papa. Gusto ko na siyang gumaling para bumalik. Asawa, pakiwari ko nahihiya siya na kailangan siyang bantayan at alagaan ng ganon. Na kailangan niya ng tulong ng iba para lang gawin yung mga napaka-basic na mga gawain tulad ng pag-upo, pagkain, pag-inom ng tubig at kung ano-ano pa. Hindi niya rin siguro sukat akalain na mangyayari sa kanya to. Naaatakihin siya sa puso. Ang lakas niya eh. Wala siyang bisyo. Maganda rin ang pangangatawan niya. Hindi siya mataba at kumakain siya ng tama. Minsan, pag nakakarinig ako ng mga ganyang kwento, yung malakas naman sila at maalaga sa katawan pero inatake sa puso o kaya nagkasakit ng malala. Sa totoo lang, nawiwirduhan ako. Kasi di ba, dapat hindi sila magkasakit kasi nga, maalaga sila sa sarili. Tama ka. Ang weird ng mga ganong pagkakataon. Tulungan kita na paliguan siya. Pero, kumusta naman si Victor, Miss Gwen? Improving naman? Mabagal ang progress niya. Kasi kung ano siya mula nung ma-discharge siya sa ospital matapos siyang atakihin sa puso. Ganun pa rin siya hanggang ngayon eh. Wala namang palya yung mga gamutan niya? Sinisikap ko na wala siyang mamiss na gamot. So far, lahat ng mga nareseta nabili ko naman lahat. Napapagod ang katawan ko, oo, pero Willing akong tulungan ka simula pa lang nung makilala kita. Mula pa lang nung malaman ko na may mabigat kang dinadala. Handa akong harapin lahat ng mga sasabihin nila. Handa ako na samahan ka kahit saan. Kahit ngayon na kung gusto mo umalis. Talaga bang pagod na ako sa pag-aalaga sa kanya na handa ko siyang iwan at sumama sa ibang lalaki? Ganun ba ako kahina bilang isang asawa? Papadudot na realize ko na hindi si Victor ang inutil sa aming dalawa. Siguro nga ay paralisado ang katawan niya, pero kahit kailan ay hindi siya naging inutil na asawa. Ako ang inutil na asawa. Ako ang walang silbi. Habang naghihirap ang asawa ko sa sakit niya ay iniisip ko ang sarili kong kapaguran. Habang nalulungkot ang asawa ko dahil hindi na niya magawa ang mga tungkulin niya sa aming mag-iina ay iniisip ko ang sarili kong kaligayahan. Nang gabing yon ay napansin ni Victor na medyo nakakainom na ako. Hindi kasi talaga ako umiinom kaya madali akong mahalata pag nakargahan ng alak ang katawan ko. Humingi ako ng tawad sa kanya kasi parang hindi ko naman siya natutulungan sa lahat ng hirap na pinagdaraanan niya. Wala akong ibang narinig sa kanya kundi puro pasasalamat. Siya pa nga raw ang dapat na humingi ng tawad kasi siya ang nakakaabala sa akin. Dagdag pa niya, huwag ko na raw siyang isipin. Niya raw gumaling ng husto sa lalong madaling panahon. Tinupad ni Victor ang pangako niya sa akin pagkalipas ng ilang buwan ay lumaki ang improvement niya. Sa ngayon ay mabagal pa rin siyang magsalita pero hindi na nauutal. Nakakalakad na rin siya gamit ang walking stick. Sa awa ng Diyos, hindi magtatagal ay babalik na siya sa dati. At kung hindi man siya lubusang gumaling ay dahil sa pagsubok na pinagdadaanan ng pamilya namin ay lalong tumibay ang samahan naming mag-asawa. Nag-resign na ako sa trabaho para makiiwas sa tukso. Sa ngayon ay nagtuturo ako sa college bilang instructor. Si Jefferson, nabalitaan ko na nag-resign na rin siya at nagpunta na sa ibang bansa. Dahil sa isang kahinaan ay muntik nang masira ang pamilya namin. Mabuti na lamang at nanalo ang pagmamahal namin ni Victor sa isa't isa. Dati nagagalit ako sa mga misis na nagtataksil sa kanilang mga mister pero ngayon ay naiintindihan ko na sila. Lilinawin ko lang, naiintindihan ko pero hindi ko kinukonsente. Papadudot, maraming salamat po sa pagpili sa kwento ko. Salamat din sa mga tagapakinig ng Barangay LS na nagtiyagang makinig sa storya namin ni Victor. Sana'y kinapulutan nila ng aral ang nilahad ko. Hanggang dito na lamang ang inyong kabarangay forever, Gwen.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! The Filipina is going places, and Visa is there wherever she goes. Kayang-kaya ng Filipina with Visa. ये सफर आप जी की बेटी है। हाँ? ललन सत्यम का बेटा। मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। आप इस शादी को मत रोकिए। इनके विवाह के पश्चात कलेश ही कलेश होंगे। घर में उपद्रव के अलावा कुछ नहीं होगा। Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Ang sabi nila, you can't be friends with your ex. Pero para sa iba, mas mabuti nang maging kaibigan ng taong dati mong minahal kesa hayaan siyang mawala at tuluyang lumayo sa buhay mo. Sign daw ito ng pagiging mature kung saan ay tanggap ninyong pareho ang katotohanan ng hindi talaga kayo ang para sa isa't isa. Ganito ang nangyari mismo sa ating kabarangay ngayong araw na itago na lang natin sa pangalang Kisses, kung saan ang ex-boyfriend niyang si Reese ay nauwi sa pagiging boy best friend niya. Saan hahantong ang pagkakaibigang ito nila Kisses at Reese? Ito ang dapat ninyong abangan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, Philippians chapter 1 verse 29. Your pain has a purpose. Ito po ang isa sa mga paboritong verses ko sa Bible na pinanghahawakan ko pa rin hanggang sa ngayon. Malaki ang naitulong ito sa mga pinagdaanan ko sa buhay, lalong-lalo na sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Bago po ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kisses. 23 years old na po ako ngayon at taga Cavite. Sumulat po ako sa inyo dahil gusto ko pong i-share ang story namin. Buwan na panliligaw ay tinanggap ko siya bilang boyfriend. Ang problema nga lang ay masyado pa kaming bata noon. Immature pa kami kung mag-isip at bawat bagay na ginagawa namin ay nauuwi sa selosan. Kaya naman short-lived lang ang naging relasyon naming dalawa. Talagang nakakataba ng puso the way I am treated. I'm not just a patient, I am more than my illness. Tao rin ako eh. Hindi cancer. Ang alaga nila, talagang nararamdaman ko. Healthway Medical Network. Reese, saan pala tayo kakain? Sa cafeteria na lang tayo siguro kumain. Bakit? Gusto mo bang lumabas? Kahit doon na lang tayo sa cafeteria. Nakakatamad din